Pag sinabi ko tong starting rate, malamang sa malamang bababaan nyo ng 500 or na 1,000. Ang ideal na starting rate for me, may tinatawag na imposter syndrome. Nagkakaroon ng ganun. Bakit nagkakaroon ng ganun? Kasi syempre, hindi mo pwedeng hatiin ang 3K sa 2 o 3 tao dahil pag ginawa mo yon, alam ko meron isa dyan meron isang inutil na 3K, sinabi niya 3K, sige, popost ako sa FB. Kung alam mo na sa sarili mo na meron ka ng quality binubuga at nagpepresyo ka pa rin ng ganun, there's really something wrong with you. Nobody's judging you. It's part of your journey. It's part of the process. Ang kailangan mo lang talaga gawin is mag-push through sa skills na meron ka at sa camera na meron ka. Dapat dumating ka sa point na mas lamang na yung skills mo dun sa kayang kuhanin ng camera mo. You can nurture your clients not through having the lowest rate. You can nurture them by giving your standard rate, quality, and quantity yung ibibigay nyo sa client nyo. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Huwag mo nang tanggapin yung bayad kasi sobrang red flag niyan, sobrang delikado niyan, sobrang risky niyan. You're putting yourself on the line for a very aggressive Facebook post. Good morning sa kasalukuyan. Kamusta kayo, Martians? Welcome back to the 365. Okay, so hindi na ako nakapag-outro kahapon pero kasi gabi na kami natapos doon sa shoot namin na podcast. But today is another blessed Saturday. Sana okay kayo sa ginawa niyong Holy Week this week. Ako po'y kami, mga content creators, mga freelancers, mga card grinders, hindi kami nakakapag-travel, hindi kami nakakapag-vacation. Pero soon, gagawin natin yan. Pero ngayon, priority lang natin magtrabaho, magsikap, para sa kinabukasan at para may mailalagay tayong masarap na pagkain sa hainan na, sa lamesa, kung saan man tayo nakain, kahit dito lang. Pero anyways, today, sana, makalis ako ng bahay. Yun lang ang pinagpe-pray ko. Kasi minsan nauumay din ako sa loob ng bahay. But nagkaroon ako ng idea sa mga next few days sa content na gagawin natin. May bago tayong gagawing content para sa inyo. Ngayon nga lang medyo phased out ako. Yun lang. So Martians, wag na natin palipasin pa. Pag-usapan na natin yung dapat natin pag-usapan today dahil ang tagal na nating hindi nag-uusap. Sobrang dami ko napapansin lately dahil sa mga memes na pinopost ko na nakikita ko merong mga taong tumatanggap ng TF na 1.5. So today pag-usapan natin, dapat mo bang ibaba ang TF mo sa 1.5? Spoiler alert, hindi. Marami akong kailangan i-explain sa inyo today para medyo maliwanagan kayo. Una sa lahat, one of the biggest questions in mind, ano po ba talaga ang magandang starting rate or dapat kong starting rate? O sa mga tanga dyan, pag sinabi ko tong starting rate, malamang sa malamang bababaan nyo ng 500 or na 1,000. Ang ideal na starting rate for me is 3,000 pesos. Whether you're a videographer or a photographer, product, event, feeling ko super duper safe na nun if you're starting out. Given the fact na confident ka na sa gawa mo, na wala ka pang experience, wala ka pang portfolio, the most ideal rate para sa akin is 3,000 sa ngayon. But in the near future, kung sabihin natin nakaka 3 or at least 1 or 2 years ka na dyan sa 3K na ganyang setup, pwede mo nang siyang taasan. If marami na yung kumukuha sa'yo, pwede ka na magtaas. Simple as that. If hindi, at least nakaka 5 shoots ka lang or 6 shoots, siguro sa ika 30th shoot mo or 20th shoot mo, pwede ka na siguro magtaas. As long as sa umpisa, bago ka sumabak sa 3K na TF, confident ka na sa gawa mo, at bukod sa confident ka na sa gawa mo, alam mo nang dalhin yung sarili mo. I think you can manage. Kasi sa umpisa, hindi lahat nabibigyan ng confidence din na magtaas ng rate. Kadalasan kapag magi-start ka palang magtaas ng presyo, medyo nagkakaroon ka ng impostor. May tinatawag na imposter syndrome. Nagkakaroon ng ganun. Bakit nagkakaroon ng ganun? Kasi syempre, first time experience eh. Hindi rin lahat nabibigyan ng explanation na bakit po tumataas ang rate. Bakit nga ba tumataas ang rate? Kasi may tinatawag tayong costing. Pero bukod sa understanding what costing is, pag-usapan muna natin, bakit nga ba may mga client na ganito? May mga client na nagpo-post ng 1.5. Itong mga client kasi na ganito, sila yung either mga uneducated sa larangan na to. Dahil akala nila yung rate na 1.5, yun kasi yung minsan nakikita nila lang sa mga mall or yun yung mga old school na mindset na 1.5 lang naman ang photographer, 1.5 lang naman ang cameraman eh. Cameraman.
hindi pa nga videographer or photographer or cameraman, ganun lang. Sila yung mga hindi aware kung anong meron sa industry ngayon. Or hindi sila aware talaga. It's two things. It's either sobrang barat nila or hindi talaga nila alam. Ano nga ba dapat mong iwasan dun? Ang iwasan mo yung sobrang barat, syempre. Pero kasi, may mga specific red flags kang dapat i-check kung pasok yung isang kausap mo sa cancel list, sa kumbaga parang pass na. You should also know, siguro next time, pag-usapan natin kung paano kayo when should you say no to a client. Yun ang una sa lahat. But this time, pag-usapan nga muna natin specifically kung bakit nga ba kailangan mo bang bumaba sa 1.5. Una sa lahat, hindi. Pangalawa, anong gagawin ko pag ayaw pumasa sa ayaw umakyat ng 3K. Yun yung dapat nga i-standardize natin na 3K talaga ang rate kasi magbukod ka sa transpo, magbukod ka sa sarili mo. Ganun lang yun, simple as that. Kasi syempre may transpo, pwede kang magtipid kung gusto mong magtipid. Pwede ka naman magmotor kung may motor ka, pwede kang mag-grab kung may pang-grab ka, kung malapit lang naman. Pwede kang mag-joyride, pwede kang mag-angkas. Ito lagi ko tong sinasabi sa mga videos ko na nag-a-advise ako when it comes to costing. Syempre part ng price nyo is yung transpo. Syempre part din dyan yung food. Bukod pa dyan yung bayad kung kunwari may assistant ka or may kasama ka pang iba. Hindi mo pwedeng hatiin ang 3K sa 2 o 3 tao dahil pag ginawa mo yun, kaululan na yun. Isa ka ng tunay na ulul pag ginawa mo yun. Naalala ko, hindi ako nagmamayabang. Full disclaimer, hindi pagmamayabang. Lahat na sasabihin ko today is puro from experience. Yung first rate ko na nakuha ko from shooting, yung first ever gig ko was, I think, a short film. Pero kasi inside school yun binayaran ako ng 500 pesos. 2cam setup pa ako nun. Pero, yung first parang official event na nakunan ko, ang binayad sa akin is 3K. Dahil videographer ako nun. Wala akong camera, nang hiram pa ako. Hiram pa nga yung term Hindi pa uso yung parang ngayon, yung rentahan na talagang kasi ngayon kailangan. Lahat, alam mo yun, ngayon, ang kapal na siguro ng mukha ng tao kung manghihiram ngayon. You should have some respect, magkaroon ka ng hiya pag manghihiram ka ng gamit. Dapat kung manghihiram ka, imbis na hiramin mo, mag-rent ka, magbigay ka lang kahit 500 or 1K or 2K as long as within means yung paggagamitan mo. So, may mga client nga na ganito kasi wala silang budget and hindi nila naiintindihan yung value mo as a photographer or videographer or cameraman and barat nga sila. Yun. At saka, hindi pa nila talaga kasi alam kung ano yung round figure na pwede nating kitain max in a day versus sa pwede nating kitain na pinakamababa in a day. Pero iba pa yun sa rate ng video editor. May mga video editor na tanggap ng 500, may natanggap ng 1K pataas. Pero specifically dito tayo mag-focus sa photographer, videographer, or cameraman. So ano nga bang pros and cons? Sabihin na natin na standardize mo na yung rate mo ng 3K. Alam ko meron isa dyan meron isang inutil na 3K, sinabi niya 3K, sige, popost ako sa FB. Photography, free photography session, 2.5 only. 2K only. Free video portrait, 1.5 only. May pros and cons po dyan. If you're going to set your rates that low, mag-e-expect sila na quality ang gawa mo. Mag-e-expect sila na, uy, ang ganda, pwede to pang FB, pang post sa FB Yun. Pero if you're really expensive, like, para sa akin ang feeling ko, dahil base lang din to sa mga nag-i-inquire sa akin, mahal na sa tao ang 10K. Sa normal average person na nag-i-inquire for something typical, like an event, mahal na ang 10K. Medyo pricey na rin ang 8K. Depende sa event, depende sa kapasidad ng nag-i-inquire sa'yo. Pero ano nga ba ang pros and cons kung ibababa mo ang rate mo sa 3K? Sa mga makikinig sa akin, na standardized 3K, sige, beginner ako, 3K, confident ako sa gawa ko, G2. Goods yun. Pero sa mga mangmang na magbababa ng 3K below, good luck. Dahil, una sa lahat, pros, lagi kang kukunin. Kahit saan ka mapunta, kahit saan lupalop ka mapunta, lagi kang kukunin. Yun ang pros. Hindi ka mauubusan ng kliyente sa isang lugar. Siguro yun lang yung pros na naiisip ko. Siguro another pro is mas dadami experience mo, mas marami ang bookings mo. Pero kasi kung meron kang quality, kung alam mo na sa sarili mo na meron ka ng quality binubuga at nagpepresyo ka pa rin ng ganun, there's really something wrong with you. Pero kung alam mong
medyo palyado ka pa na, hindi ko sure kung maganda yung magagawa ko. Or standard ka lang. Or parang, alam mo yun, picture profile of ganun ka lang, ganung klaseng shooter ka lang, ganun lang talaga yung rate mo. But if you're willing to go beyond sa specs ng camera mo, yung alam mong may hawak ka ng 4K na camera, 4K meaning 4K quality pero ang ginagamit mo lang 1080, what are you doing, bro? You're really doing something wrong. Para sa akin, ang cons, first con, credibility. Pag pumalpak yan, palpak ka na. Wala ka na magagawa. Yun yung unang con na naiisip ko. Parang, your credibility is on the line pag pumalpak ka. As in, super mababash ka. Kasi, madalas yung mga kumukuha ng ganyang 1525, yan pa yung mareklamo. Yan pa yung may attitude. Sila pa yung may gana magsabi, ay, bakit ganun? Nagbayad ako ng 2K. Pero bakit ganun yung gawa? Mas maganda pa yung gawa ng ganto ko, ng ganyan ko. Pero sabog yung pictures. At saka, imagine niyo to kung kayo yung mga shooters na 1.5, 2K below, 3K below, pucha man, kayo yung nagsiset ng bad example sa industry. Dahil sobrang daming gagaling, sobrang daming lulupit na mga shooters, hindi sila nakaka-hire dahil sa inyo. Pero dapat, kung feeling mo 3K below ka pa, yung skills mo, feeling ko lang naman magbuo ka muna ng portfolio at buuhin mo muna yung sarili mo as a shooter. Buo mo ka ng identity mo. Kasi, yun nga, your credibility is on the line and mas madalas, you're just basically doing mediocre work. Pero if you're on the line na 3K above, sige hataw, super passionate, medyo may buga na, medyo may bitaw na, bago ka nag-price ng 3K, pumapalag na yung mga gawa mo, pinapansin ka na, pinapansin na yung works mo, pinapansin na yung photos na ina-upload mo, dahil nag-start ka for free, may tinulungan kang pinsan, may tinulungan kang mga tao, or whoever, you're gonna turn out fine. Yun. Ano kasi rin back to the pros of having a rate below 3K, mas madali ka mare-refer. Uy, ito, re-recommend ko to kasi mura lang yan, 1.5 lang yan. Ano lang yan, pwede na to. Pero yun nga, again, babalik ka sa con na your credibility is on the line. Ano bang quality ka? Hindi ka masyado kikita talaga sa 1.5 na yan or sa 3K below na yan. Honestly, especially nowadays. Ang kind ko pa nga para sabihin sa inyo na 3K ang starting, pero kung given the chance to start over, I think I would start at 5K. Dahil nga may transpo, siguro other stuff like ilaw, yung mga kailangan mo pag-invest na gamit. Kasi understood naman na when you're starting out, camera pa lang ang nasa possession mo. Wala ka pang ibang gamit. So what you basically have to do sa mga paunti-unti na shoot, makaipon ka, bumili ka ng gamit, mag-invest ka. Pag-usapan din natin yan sa susunod, when should you invest your gear. Pero for now, yun nga. Sana mas standardize natin na 3K ang price ng isang tao. Sa mga tumatanggap ng 3K below, pwede natin silang hayaan kasi it's either passionate lang talaga sila or they're starting out or tropa nila yan. I'm not giving hate sa mga taong yan. I'm just telling you guys the reality of it. It's either wala kang credibility, ang baba ng tingin talaga sa'yo, at once na mababa ang tingin sa'yo, dahil ganyan ang tinanggap mo, mas mababa ang tingin sa iba. Feeling ng iba, ay hindi, makakahanap ako ng mura sa halagang baka nga 500 lang o 750 lang, o 800 lang. Mali po na mindset na ikumpara natin it's kinda, mali na ikumpara natin ang average employee salary sa rate ng freelance. Kasi it works really differently. Kasi, iba talaga. I have no further explanation about it. I don't want to explain why, pero iba talaga ang per day, per hour rate ng isang average employee sa nagfi-freelance. Kasi iba yung risk. Sa employee, nandiyan yung monthly salaries, nandiyan yung mga benefits, etc., etc. Pero yung pera kasi talaga, nasa pag-freelance din. And sobrang safe na mag-freelance or sumali sa isang production kapag talagang well-established ka na, well-groomed, may skills ka na, kaya mo mag-produce ng sarili mong output, sobrang safe na mag-freelance. But if nandun ka pa sa nangangamba ka pa and employed ka right now, it's okay. Nobody's judging you. It's part of your journey. It's part of the process. Ang kailangan mo lang talaga gawin is mag-push through sa skills na meron ka at sa camera na meron ka. Dapat mas lamang na. Dapat dumating ka sa point na mas lamang na yung skills mo dun sa kayang kuhanin ng camera mo. Dapat mas marami ka nang kayang gawin dyan sa camera mo. Ganun po yun. Ganun dapat. Kasi yung iba blessed, nakakabili agad ng magandang camera sa umpisa, pero kahit gano'n sila pumitik, hindi pa rin nila masyado na ibubuga yung full potential ng camera nila. Kasi nga, yun,
Kailangan pa nila mag-invest sa skill. Meron akong kilala, sobrang luma ng camera niya before, pero sobrang galing. Kasi sobrang lamang na yung skills niya dun sa camera na meron siya. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ito yung mindset, ito yung kailangan nyo mabuo para makapagtaas pa kayo ng rates ng 3K, 5K, 6K, 7, 8, 9, 10, 15, 20 hanggang sa hindi mo na mamamalayan in a month pumapalo ka na ng 6 digit. Hindi malabo. Ito yung sign. Kung nakarating ka sa part ng video na to, ito yung sign na balang araw, sasabihin mo at magko-comment ka sa channel ko na nasa siguro 100k subs na, Sir Marco Mars, tama ka po. Darating po ako sa point na nasa 5, 6 digits na yung kinikita ko as a photographer, videographer dahil naniwala po ako sa inyo. At nagsikap ako. At naging makajos ako. At naging kind ako sa mga nagiging clients ko, inalagaan ko sila. You can nurture your clients not through having the lowest rate. You can nurture them by giving your standard rate and providing more dun sa standard rate mo. Ano ba yung na-expect nila sa 3K? 1 video? Ano ba yung na-expect nila? 50 photos? Doblehin mo. Triplehin mo. If they see yung value, kasi bababa ang tingin nila sa isang photo video below 3K dahil nga ang binibigay lang yan. Simple few deliverables like 1 videos, only photos. Hindi nila iniisip na may shutter count ang camera nila at once na maubos yung shutter count na yan, kaka 1.5 mo, wala kang pamparepair dyan. Kaka 2K mo, kulang pa. Pang survive lang yan sa isang araw. Pero, pag nandun ka na sa point na yun, na okay, ito po yung rate ko, 3,000 pesos per day or per 4 hours, let's say 6 hours. Pero I can give you more. If we try to do this, maybe I can do, sabihin natin 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Sabihin natin if you do 3,000 per day, 7 days, 21,000 na yun. Pero, we can do 2 shoot or 3 shoot sa isang buwan for only 15 or 20k. And then per day, yung shoot natin, ito yung laman ng ibibigay ko sa inyo. Kayo na bahala kung anong gusto nyong ibigay. Basta ang importante, bukod sa may quality, may value dahil merong quantity. Quality and quantity yung ibibigay nyo sa client nyo kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. And this is what really opened the doors for me. Bukod sa nag-provide ako ng quantity and minaster ko yung quality na meron ako bago ako nag-level up ng camera na meron ako, it opened doors for me. Kaya this will lead you to, ang tinatawag dito is retainership. Kumbaga monthly ka na nakinukuha, hindi na nawawala ang shoot, hindi na nauubos ang shoot. Wala nang buwan na meron kang shoot, wala nang buwan na iisip mo anong gagawin ko para makasurvive kasi magkakashoot ba ako or may client pa ba ako? Hindi. Dahil may retainership ka na dahil inalagaan mo yung client mo. Yun. Iba-ibang gera yan guys. May gera naman na iba na kumukuha ng client, may iba nagnanakaw ng client sa'yo, may iba iniispatang ka lang tas nanakawin. Pero the greatest thing to do, let's say 3K ang sinimulan mong rate, maggawa ka ng deliverables, damihan mo yung pwede mong ibigay, pero i-make sure mo na quality lahat yan, and i-make sure mo na may value lahat. I-explain mo sa kanila bakit ang rate mo, kasi po, ito yung value ng makukuha nyo, versus sa kukunin yung below na 3K, ito lang yung ibibigay nyan. Now, doon ka rin masusubukan kung gaano ka kawiling magbigay ng maraming output, ano yung kaya mong ibigay, ano yung kaya mong i-provide. Para sa akin, mas nag-work para sa akin yung pagbigay ng quantity with quality rather than giving one simple output and then pricing it either lowball or the highest. Mas nagkaroon ako ng value doon and mas nagkaroon ako ng retainership sa part na yun. Pero let's answer a question, no? Let's answer a question. Okay lang ba or kailan ba pwedeng mag-accept ng rate ng 3K below? Para sa akin, kailan? Never. Kasi kung kukunin mo lang ng 3K below, huwag mo nang tanggapin yung bayad. Kasi sobrang red flag niyan. Sobrang delikado niyan. Sobrang risky niyan. You're putting yourself on the line for a very aggressive Facebook post or a bad review on your page kung may page ka man. Kasi it's always better to do it for free kasi hindi ka masyado magiging liable. It will give you much more leverage to express your creativity. Inang importante kapag nagsisimula ka. If you learned or if you know how to express your creativity from the start, people will start to notice how good you are. Kasi syempre sarili mo yung gawa. But, what you don't know sa pinakakataas-taasang parts. I'm not saying that I've reached the highest end
of this industry. Maybe I'm on the mid to high, not highest. Pero yung creativity mavavanish yan eh. Dahil darating ka sa point na merong tinatawag kasing industry standards, like ano yung mga standard angles, ano yung mga standard pegs, ano yung mga, you will know it at the back of your mind once nandun ka na. Believe me. Pero ngayon, yun nga, when should you accept? Never. It's super simple na ang gawin nyo na lang is tanggapin nyo na lang for free. Kasi mas safe, mako-content mo pa. It's also important na you let people know in social media that you're doing this craft. I remember 2021 ata or 2020, I started a series called Helping Small Businesses Grow. And this actually marked me on the map. Nilagay ako nito sa radar ng maraming tao. To a point na I started to get noticed by famous people, and then doon nag-take off yung career ko. But before na ginawa ko yung for free, nakapag-shoot na ako professionally. I worked with a studio na nag-shoot talaga ng food, and naging passion ko talaga yung pag-shoot ng food. And then nung pandemic nga, I decided to help people out dahil ang dami nagpo-food business, and for me, it was for the growth of my YouTube channel. Nothing more, hindi dahil sa gusto kong tumikim ng libreng pagkain or whatsoever. But you can start yourself through that way. You can also start up, alam mo yun, for sure meron kang kaibigan sa Facebook na nag-i-start pa lang na business. Yun yung magandang targetin. Yun yung magandang tulungan. Kasi magkakaroon kayo ng partnership, mag-grow kayo. Ako at some point, dun ko natulungan yung iba, kaya ako may mga tropa rin na sikat na vlogger na iba. Dahil nung hindi pa sila sikat, yung iba tinulungan ko na, yung iba tropa ko na, yung iba, I'm that kind to a person na yun yung privilege na meron sa akin if I'm your friend. I always give 100% of who I am, especially my work ethic. I can do this for free dahil mahalaga ka sa akin, dahil tropa kita, dahil importante ka sa akin. I used to be that kind of person. Even until now, kahit sa mga kaibigan ko, mga tropa ko na sabihin natin ikakasal or whomever, pwede kong ibigay sa'yo ng libre ang prenup. Yun ang lagi yung condition. Ibibigay ko sa'yo ng libre ang prenup. Okay na sa kasal mo na lang ako bayaran kung kukunin mo pa ako. Pero sa prenup, I will do this for free. As long as dadalhin mo ako sa magandang lugar. Ganun akong klaseng tao. But meron iba rin naman na genuine talaga. That's why I keep my circle really small. Na pag kailangan nila ako, I'm there. 100%. Hindi ako magpapabayad. Hindi ko kailangan ng bayad. Presensya mo lang, masaya na ako. Magkasama tayo, nag-vlog tayo. Wala akong pake kung may ibigay ka o wala. Ang importante, may upload ako today. Alam mo, ang dami nating tawanan. Nag-enjoy ako sa process. That's how much I love this craft. Because I get to express my love to the genuine people, to genuine people. I mean, I get to express my love for this craft along with the people whom I value as a person. Genuinely para sa akin, ganun yung friendship na binibigay ko. But yeah, honestly, Martians, on a personal note, before, when I was starting out, I used to be that specific person sa isang family event. Lahat pinipitikan, lahat ginagawa. I do this for free. Kahit mapagod ako or whatsoever. Pero right now, nandun na ako sa part na pumupunta ako sa isang event ng family nang hindi na ako nagdadala ng camera. Kasi I don't want to feel used most of the time. I want to be there as a guest. Hindi lang dahil kailangan ako dahil may camera ako. Ito yun eh, parang nandun ako sa point na yung pagiging genuine ko, super duper pihikan ko na kahit ka mag-anak, honestly tinatalo ko pagdating sa mga gantong bagay, photography, videography. Kasi iba yung pagod kasi talaga ng craft na to. Hindi nila lahat naiintindihan. Alam ko kayo naiintindihan nyo kung kahit kayo nahawak nyo lang yung camera nyo. Hindi nyo maitatanggi at the back of your mind kahit sabihin mong, may times na tumutulong tayo ng buo. Pero alam mo yung pagod iba. Nakakaiyak kasi walang madaling trabaho and hindi madali kitain ng pera. At maraming beses ko na nasabi tuwing nagsushoot ako na grabe, iba talaga kumita ng pera. Pero kailangan natin ilaban, kailangan natin kumayod kasi syempre may pangarap tayo sa buhay. Tandaan nyo lang din yun na kapag may pangarap kayo, may goal kayo, may gusto kayong marating, hindi malabo na maabot nyo yan. Hindi malabo na bibigyan kayo ni Lord ng mga challenges. Kasi yung mga challenges na yan, parang lang yan eh. Parang stepping stone. Para mag-grow ka into something even more. Para mag-grow ka constantly as a person. Kasi pag walang growth,
pati TF mo, wala ring growth for sure. But right now, all I can say is experience is really the best teacher. Genuinely, on a different note as Marco Mars, ganto ako maging kaibigan. I really love surrounding myself with people na, ewan ko, siguro na para sa akin komportable akong maging ako, na nagko-connect kami, nag-vibe kami, we're on the same wavelength with humor. Honestly, like, yung ibang mga sikat na madalas ko nakakasama ngayon, kung siguro nakasama ko sila or nakilala ko sila ng hindi sikat and may business sila na sinisimulan, ginawa ko yun for free. Ganun ako kabuo. Hindi ko na dapat i-share kung sino man yung mga tinulungan ko for free na ngayon kaibigan ko pa rin. Masaya ako na may narating sila. It just happens talaga na in life people grow apart. Ako, nalulungkot ako most of the time kasi I understood and nag-grow ako as a person understanding that I'm not everyone's cup of tea. Though hindi about sa akin tong vlog na to today, it's about helping you guys about sa 15TF situation. Gusto ko lang ma-share na ayun, ganun. Hindi man ako paborito ng lahat, hindi ako laging hinahanap ng lahat, hindi ako yung taong panag-aaway ako yung unang susuyuin, madalas ako yung nanunuyo. Parang ganun Parang ganung type shit. But hindi ko to sinasabi sa inyo for the sake na I'm self-pitying or whatsoever. I am now a full-fledged professional. And those mistakes, those experiences made me who I am today. And from those experiences, gave me a solid mindset that I can share with you guys today. And I can help you grow as a professional. Na hindi nyo na kailangan magdaan pa sa mga cruel or matitinding experiences. Ang dami. Kung pinanood yung 100 special, all of those jokes came from a very harsh experience that we turned into a joke, and as turning it into a joke, wearing it like armor, it basically makes you a better, stronger version of yourself. But yun nga, ang goal natin dito sa channel na to, of course, is growth. And we share nothing but blessing and abundance sa lahat ng Martians na nakarating sa parte ng video na to. Balik tayo sa main topic. Dapat mo bang ibaba yung rate mo sa 1.5? Once again, wag na. And ang standard rate, para sa akin, 3K. Simple as that. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, alam nyo na, kung nakarating kayo sa part ng video na to, comment down below. Anong story nyo? What made you start? Anong rate mo ngayon? Huwag kayong mahiya magtanong dahil sasagutin din natin yan sa next vlog. Kung may gusto pa kayong malaman, pwede rin natin yung pag-usapan next vlog. I'll see you guys tomorrow. Peace out.